special to kasi unang-una, tulad ko sinabi, kanina nga nagko-compare notes na kami ni Sid habang ini-interview si Bea at si Dennis. Kasi si Dennis, si Sid, tsaka ako, kami yung tatlong kabang-kaba pumunta sa set. Pressured kami kay Bea. Ano talaga to? Nung lumipat siya sa GMA, talagang finish ko na maka-work siya. And si Dennis, sa mga interviews ko before, lagi naman binabagit na gusto ko talaga siya makatrabaho. So, third time na namin, and ito si Sid, nagbabalik after Millionaire's Wife. So, grabe sila makatrabaho. Kita mo yung dedication, and ang ganda na dinidiscuss yung scene bago i-atake, also with Derek. For me, naiiba to kasi ang layo-layo din sa huli ko pong ginawa. And ako, gusto ko kasi laging nag-challenge, gusto ko laging nagsusurprise ng tao. And I trust my network pag sinabi nilang, feeling namin ito yung next na para sa'yo. Gagawin ko talaga yan. Kasi yun din ang naisip nila sa akin for my last one, yung Sisa. Si Zarina kasi, pag tinignan nyo sa mga videos kanina, parang kala mo mean lang siya, na social, na nagtitrip minsan. Pero makikita nyo dito sa Love Before Sunrise na merong malalim siyang pinanghuhugutan. Parang I feel, ako kasi pag gumagawa po ko ng character, parang hinahanap ko yung puso niya na parang kailangan maintindihan ko siya, medyo nagiging protective ako sa kanya. So, like ko iniisip na, ganito si Zarina kasi feeling niya, deserve niya lahat ng bagay na to kasi lumaki siya ng walang love from yung parents, yung love na gusto niya from the parents and yung support na kailangan niya. So, challenging yun for me na magkaroon ng ganong lalim si Zarina na makarelate pa rin sa kanya yung tao kahit na kailangan pa rin, syempre parang visually, maganda yung mga eksena namin ni Bea na tapatan, na lumabas pa rin yung pagkakontrabida niya. So hopefully yun, kahit pa paano, makakonect pa rin sila kay Zarina. Yeah. Kasi lahat naman tayo, di ba, flawed. Di ba? So ito yung chance din na mapakita yung story o yung journey ng isang taong misunderstood katulad ni Zarina.